nasaksihan ng ating kasaysayan ang pagdating, pagkalat at pagsugpo ng bawat epidemyang bumimbal sa sangkatauhan. Sa pagkalat nito, nag-iwan ng lagim sa alaala ng sinuman. Maraming buhay ang nawala. Maraming pag-asang nasira. Simulan natin ngayong gabi ang isa na namang kwento ng kababalagan na ating pamamagatang Epidemyang Apoy. Sa isa na naman gabi ng lagi. Excuse me, Donna. Yes, sir? May client nang naghihintay sa room 4. Baka pwede mo na siyang i-assist. Foreigner. Mr. Tenant ang name niya. Okay po. Sino po pala kayo, sir? Oh, nakalimutan ko pala magpakilala. I'm Jem. Ako yung bagong hired na manager. First night of work. Ganun po ba? Nice to meet you, Sir Jem. Me too. Anyway, pagpasensyaan mo pala yung client na ibibigay ko sa'yo. Medyo weird, pero mukha namang galante. So, good luck, Donna. Sige po, sir. See you later. Good evening, Mr. Tenant. Right? Ay, walang response. Dead ma. Hello, sir. I'm Donna, your masseuse. Donna. Sir, are you okay? Donna. You may lie down on the massage bed if you want, so we can start. Donna. Sir, are you okay? No, ibang klase itong isang to. Tama kayo sinabi ni Sir Jim. Ang weird niyang kumilos. Donna. Donna. Sir, what's happening? Donna. Oh my God! Ano nangyayari sa'yo? Pinagpapawisan ka? Umuusok ang buong mong katawan! Burn with me, No! Donna. Huwag ka lalapit sa akin! Lumayo ka! Ang kamay ko! Napapaso ako sa hawak mo! Itiwan mo ang braso ko! Burn with me. Burn with me. Ba, himala. Ang aga niyong gumising. Pupunta po kami ni Kuya Allen sa presinto. Presinto? Ano gagawin niya doon? Nakalimutan niyo na po ba? May 9, 2022 na po ngayon. Philippine National Elections. Boboto po kami. Kayo po ba, Ma? Boboto po ba kayo ngayon? Sino po ba iboboto niyong susunod na presidente ng Pilipinas? Ay, wala. Hindi ako boboto ngayon. Marami ako trabaho mamaya kina Mrs. Palafox. Wala na akong oras para bumoto pa sa mga trapong yan. Kayo po ang bahala. O kayo, mag-iingat kayong dalawa pag alis ninyo. Teka, Andy! Huwag mo sabihin sa akin na. Yan ay isusuot mo pag alis mo? Maganda po ba, Ma? Hindi! Kalalaki mong tao tapos ganyan ang suot mo? Ano na lang sasabihin
ng mga tao makakakita sa'yo. Hubarin mo yan. Hubarin mo! Ma, Lalaki ka, ha? Hindi babae. Hubarin mo yan! ma naman. Sayang naman yung pagkabili ko dito sa blouse. Kung gusto mong igalang ka ng mga tao, magpakalalaki ka! Sige na, Andy. Sundin mo na ang gusto ni Mama. Okay, fine. Magpapalit na ako. Hay! Huwag ka magdadabog dyan! Ay, nako. Ikaw, Allen. Kumain ka na ng agahan bago ka umalis. Opo, Ma. Rosa? Rosa? Halika. Bakit po, Mrs. Palafox? Pagkatapos mo maglaba, makikiusap sana ako sa'yo na samahan mo kami ni Mike ang mag-shopping. Kasi kailangan ko siyang ibili ng damit. Bibili ko ng damit ang apo ko para sa kanyang recital sa Miyerkules. Sige po, ma'am. Hindi kasi makakapasok si Telma ngayong araw. Namatay yung ate niya. Doon sa nasunog na spa kagabi, doon sa may timog. Abay, balita ko, marami daw ang natrap at namatay doon sa sunog. Ay, ganun po ba? Nakakalungkot naman. Anyway, bumoto ka na ba? Ay, naku, wala po akong balak na bumoto ngayong araw. Ay, okay. Magaling. Para matagal mo kaming masasamahan ni Mike, ha? Lola! Oh, Apo! Look! What is it? Here! Look at this video! It is scary! Oh, no, my Apo. Don't watch that scary videos. It's not for kids. You delete that. Ma'am, ano po ba yung video na napanood ni Maika? Wait. Oh, itong panoorin mo. Pasensya ka na lang at walang sound. Sa ibang bansa po ba ito nangyari? Oo, sa isang department store. Doon yan nakuhanan. Nilusob ng mga taong parang nababaliw o nauulol. Tapos yung ibang nauulol, bigla na lang uusok at magliliyab ang katawan. Ay! Oo nga po! Nakakatakot! Pero sigurado ako, fake lang yan. Wala pa namang nababalitang ganyan sa atin. Baka nga palabas lang yan eh. Lola, I'm so scared! Opo, don't be scared. It's just part of a movie. Oh, I guarantee you we are safe. Lola is here to protect you, okay? Grabe, Kuya Allen. Alas 8 pa lang ng umaga pero ang haba na ng pila sa presinto natin. Ganito talaga kada eleksyon. Siksikan at mahaba ang pila. Pero masasanay ka rin. Nga pala, may listahan ka na ba kung sino yung boboto mo? Oo, Kuya. Kumpleto yan. Mula presidente hanggang councilors. Matagal ko pang pinag-isipan kung sino ang mga iboboto ko. Tama yan. Opo. Uy, Kuya. Anong nangyayari? Bakit nagkakagulo? Andy, umalis na tayo dito. Ha? Bitiwan mo siya! Kuya! Kuya, anong gagawin mo? Huwag mo siyang tulungan. Halika na. Bitiwan mo siya, sabi! Oh my God! Pumuusok yung buong katawan ng lalaki. Kuya Allen, umiwas ka! Kuya! Huwag mo sakalin ang kuya ko! Alig ko! Napapasok ko! Ha? Sabay tayong masusunog. Hayop Hayop ka! Bitiwan mo ang kuya ko! Kuya, dali! Halika na! Tulungan mo ko! Oh, Diyos ko! Tapos ang leg mo! Alik kayo. Sabay-sabay tayong masusunog. Diyos ko po! Nagliliyab siya! Tulog siya! Hello, Sheila?
Ma, nasa na po kayo? Nandito ko sa bahay ni Mrs. Palafox. Nagtatrabaho. Nasa airport na po kami ni Hovig. Pauwi na po kami sa bahay. Ganun ba? Naku, walang tao sa bahay. Umalis yung dalawang kapatid mo para bumoto ngayon. Nasa kanila yung susi. Walang problema po, Ma. Kukunin ko na lang po yung duplicate na nakatago sa ilalim ng paso. Kumusta naman ang bakasyon yun ng asawa mo sa Armenia? Ayos naman po. Mababait naman po yung mga in-laws ko. Yung biyanan ko, tinuruan pa ako magluto ng mga pagkain Armenian. Ma, may pasalubong po kami sa inyo. Oh, si Hovig yun, ha? Opo, excited na po siyang umuwi para makapagpahinga. Ang haba ng biniyahe namin. Mag-ingat kayong dalawa sa biyahe, ha? Opo, Ma. Ay, siya nga po pala. Anong oras po kayo uuwi? Naku, mga alas 6 pa ng gabi. Okay. See you later, Ma. I miss you. Oh, sa wakas, nakauwi na rin tayo. Pagod na pagod ako. Magluluto na ako ng pananghalian natin. Nilagang baka. Oh, gusto ko yan. Sarapan mo, mahal. Oo naman. Ay, nga pala, Hovig. Antabayanan mo sina Allen at Andy. I'm sure, pauwi na yung mga yun galing sa botohan. O sige, akong bahala. Aha, magpa-browse muna ako ng Facebook. May balita. Oh, wait. Sheila? Bakit, mahal? Hindi pa malapit lang sa atin yung Ismail Matay High School? Oo. Isang sakay ng tricycle lang yun mula dito. Diyan kami bumoboto tuwing eleksyon. Sabi sa balitang nababasa ko ngayon, nagkaroon daw ng kaguluhan doon kanina. May isang lalaki na nasunog ng buhay. At Sheila! Kuya Who's that? Hovig! Si Andy ito! Bukan niyo ang pinto, dali! Sandali, andyan na! Oh, Andy, my God! Anong nangyari sa leg ni Allen? Bakit nagkaganyan? Kuya Hovig, kailangan ni Kuya Allen ng tulong! Ano nangyari? Bakit nalapnos ng ganyan ang leeg ni Allen? Third-degree burn ang natamo ng kapatid mo, Sheila. Ate, Sheila. Sabihin niyo sa akin, ano bang nangyari sa inyo, ha, Andy? Kanina, habang nasa pila kami sa presinto, Oh, bigla na lang may narinig kaming nagkagulo sa di kalayuan. May isang lalaki ng gulo. Bigla-bigla na lang susunggab at mananakal. Para siyang baliw, pawis na pawis. Tapos, umuusok na parang kumukulong tubig ang buong katawan niya. Tapos, Ate Sheila, bawat mahawakan niya, napapasa sa sobrang init ang katawan niya. Hovig, ano kaya yun? Oh, impossible. Kasi hanggang 42 degrees lang ang kayang i-handle ng loob ng katawan natin. Beyond that, mamamatay na yung tao. Yung sinasabi niyang umuusok na parang kumukulong tubig, ang boiling point ng tubig is 100 degrees Celsius. Imposibleng umabot sa ganoon ang temperatura ng isang buhay na tao. Tapos, Ate Sheila, Kuya Hovig, yung lalaking nanakal kay Kuya Allen, kitang-kita ko. Bigla na lang itong nagliyab at nasunog. Wala naman kaming napansin na gas, lighter o posporo na hawak niya. Actually, Sheila, may nabasa akong balita nung nasa eroplano tayo. Similar case na nangyari ngayon. Sa Australia, kung saan may 4 na taong bigla na lamang nagliyab sa isang grocery. Nakakatakot naman yan. Ate Sheila, ang abdi ng leg ko. Saka, parang nilalagnat ako. Sheila, tumataas ng temperatura ni Allen. Kailangan na natin siyang dalhin sa hospital. May sumabot sa labas, Ate! Saan galing yon? May nagkakagulo sa labas! Sisilipin ko lang. Diyan lang kayo. Andy, tawagan mo si Mama. Sabihin mo umuwi na kasi may emergency. Dali! Oh! Allen, huwag kang mag-alala. Dadalhin ka na namin sa ospital. Ano, Hovig? Saan nanggaling ang pagsabog? Diyan lang sa karinderya sa kanto. Hindi ko malapitan kasi magulo na sa labas. Ate, hindi sumasagot si Mama sa tawag ko.
Kaya itinext ko na lang siya. Andy, mag-book ka ng taxi o kahit anong kotse. Dadalhin natin sa pinakamalapit na ospital si Allen. Sige, ate. Ay! Ay! May nakapasok! Ano yan? Robin, palabasin mo yan! Oh my God! Nakakatakot ang itsura niya! Sino ka? Anong kailangan mo? Lumayas ka! Ha, hindi ka lalabas? Ito, tanggapin mo! Gabo! Parang siyang zombie! Robin, eto! Hampasin mo ng arnis! Ayaw mong lumabas, ha? Bes, papatayin na lang kita! Labas! 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 Ayan, nakalabas na! Sarado mo na yung pinto! Ikandado mo, dali! Anong klaseng tao yun? Robin, ano ba nangyayari? Bakit may ganyan? Oh my God! Natrap na tayo! Kuya Hobig, ano nang gagawin natin? Paano natin madadala sa ospital si Kuya Allen? Hindi ko alam. Pero isa lang ang sigurado. Hindi na tao yung nasa labas, kundi isang halimaw. Ano? Bakit mo pinasok sa loob ng kwarto si Allen? Kinandado mo pa! Nag-iingat lang tayo. Baka maging katulad si Allen nung halimaw na nasa labas. Bakit naman magiging gano'n ang kapatid ko? Kutob ko sila, yung taong nanakit sa kapatid mo, katulad ng taong nasa labas ngayon. At sa itsura ng lalaking nasa labas, mukhang infected siya ng isang sakit na hindi ko alam pero nakakahawa. May posibilidad na nahawaan din si Allen? Oo, Kung gano'n, anong klaseng sakit yun? hindi ko alam. Ngayon lang ako nakakita ng ganyan. Yung tao na nasa labas, parang siyang zombie kung kumilos. Ang isip niya parang dinidiktahan ng kung anong virus na tumama sa kanya. Tapos umiinit at umuusok ang buong katawan niya na parang may pinagkukuluan sa loob. O Sheila, kakaiba itong sakit na ito. Diyos ko, si Mama, nasa na kaya siya? Kinakabahan ako para sa kanya. Rosa, can you please get my cell phone in my bag? Wait lang, Micah, ha? Okay. Here is your phone. Thank you. Lola, where are we now? Oh, we're still in EDSA. But don't worry. Makakarating din tayo doon in 20 minutes. Oh, hungry ka na ba? No, Lola. I'm still full. Oh, Ma-check nga muna ang cellphone ko. Naku, kanina pa pala tumatawag si na Auntie Rosa. Sheila. may problema ba? Ay, wala naman po, ma'am. Tatawagan ko lang po muna ang anak ko. Kanina pa po kasi siya nagmi-miss call. Hello, Ma? Nasaan na po kayo? Nandito ako sa kotse. Kasama ko si Mrs. Palafox at si Micah. Bakit ba kayo tumatawag ni Andy? May problema ba? Ma, mag-iingat po kayo. May kaguluhang nangyayari sa labas. Mag-ingat kayo sa mga taong umuusok. Ano? Taong umuusok? Teka, hindi kita maintindihan. Pakiusap. Umuwi na kayo at sabihin niyo sa amo niyo na huwag na lumabas ng bahay. Nasa panganib ang buhay niyong lahat. Ano? Andy, nasa na yung halimaw? Ayun ate, kanina pa siya umuusok, pero parang nanghihina na siya. Ano nangyayari? Ate, nagliliyab siya! Robin, halika, dali! Oh my God! Nasusunog siya ng buhay!
want that dress. Mm. Can you buy it for me? Oh, yes, Apo. Let's see kung kasya ito sa'yo, ha? Okay, halika, tingnan natin. Oh, looks pretty. Bagay sa iyo, Apo. Rosa, hawakan mo ito. Ha? Ay, opo. Ano ba? Kanina ka pa nakatutok dyan sa phone mo. Ma'am, meron daw pong nangyayaring emergency sa bahay at kailangan ko na raw pong umuwi muna. Okay, sige. Bibilisan na lang namin na pagsha-shopping para makauwi tayo ng maaga. Ay! Oh! Ay, naku! Oh my God! Ano yun? Anong nangyayari? Nagkakagulo po doon sa jewelry section. Ay! Rosa! Bilisan niyo! Bilisan niyo, ma'am! Maabutan nila tayo! Faster! Ma'am! Magtago tayo dito sa fitting room! Bilis, Anong klase yung mga halimaw yun? Hindi ko rin po alam, ma'am. Huwag na lang po tayo maingay. Oh my God! Anong nangyayari? Bakit may mga ganon? Lala, I'm so scared. Shh! Huwag kayong maingay. May halimaw sa labas. Shh! Be quiet, Apo. Hinilan niya pa ni Micah! Bitiwan mo ang paa ni Michael! Shoo! Ay, ganyan! Diyos ko! Ay! Ha! Bitiwan mo ang apo ko! Ay! Shoo! Ha! Oh my God! Ang bukong-bukong ni Myla nanapnos! Oh, apo! Apo! Help me, Lala. Dadalik kita sa ospital, apo! Sandali, ma'am! Baka nasa labas pa yung halimaw! Nagkakagulo pa sa labas! Ay, naku, Rosa, kailangan magamot itong lapnos ng apo ko! Oo, alam ko po, pero kailangan natin mag-ingat. Lalo na't hindi natin alam kung anong klaseng halimaw yung umaatake sa labas. Opo! Aba! My uncle is Ah! Please help me. Halika, dadali kita sa ospital, dali! Ha? Ate Sheila, ano bang ginagawa ni Kuya Hovig sa kabilang kwarto? Pathology si Hovig. Sinusuri niya yung natira sa nasunog na katawan ng lalaking nasunog. Oh, ate, tignan mo tong mga balita sa Facebook, oh. Talagang laganap sa buong mundo yung mga taong umuusok. Nakakatakot, ate. Sa panahon ngayon, kailangan nating maging matapang. Kung yung coronavirus noon na-survive ng mundo, eto pa kayang bagong epidemyang ito? Pero ate, iba itong virus na to. Nagiging halimaw at nasusunog ng kusa ang mga taong nahahawa ng sakit. Ate Sheila, nag-aalala na ako kay Kuya Allen. Baka maging katulad siya ng mga taong umuusok. Mas nag-aalala ako kay Mama kasi hanggang ngayon wala pa rin siya. Ano yun, ate? Sa kwarto ni Allen! Halika, puntahan natin! Allen? Allen! Ayos ka lang? Ate, walang sumasagot. Buksan mo kaya yung pinto. Silipin natin si Kuya Allen. Wag! Sabi ni Hovig, wag. Malaki ang posibilidad. Infected si Allen! Pero kasi ate... Andy! Ate Sheila! Allen! Ayos ka lang? Ayos lang ako. Buksan niyo na ang pinto. Masyadong madilim dito sa kwarto namin ni Andy. Andy, kunin mo yung susi sa baba. Oo, ate. Sheila, anong ginagawa mo dyan? Bubuksan ko ang pinto. Baka kailangan ni Allen ng tulong. No! Wag! Ano? Wag!
Pababayaan ko lang ang kapatid ko na mamatay sa loob. Ate! Ate! Ito na yung susi. Akin na yung susi. Ito, kuya. Magkakalahating oras ka na dyan sa kwarto. Ano na lang ang nadiskubre mo? Bakit umuusok at biglang nasunog yung lalaki kanina? Yung nangyari doon sa lalaki, isang kaso ng spontaneous human combustion. Ha? Ano yun? Teka, kuya. Paano nangyaring masusunog ng bigla yung katawan ng isang tao? Sa pagkakaalam ko, 70% ng body composition natin ay tubig. Dito papasok yung virus na kumapit sa katawan ng lalaki. Wala pang nakakaalam ng pinagmula ng virus na ito. Pero ito lang ang nakikita kong responsible sa pagbabago ng ugali ng biktima. Pag-usok ng buong katawan niya at bigla ang pagkasunog nito. Sorry, pero hindi ko talaga maintindihan. Yung virus na kino-convert niya ang lahat ng internal fluid ng isang tao into gas. Besides, mayroong component sa katawan natin ang highly flammable. Ito ay ang body fats bukod sa traces ng methane gas sa loob ng katawan natin. Ito ang inaatake ng virus, kaya tumataas ang temperature ng katawan ng isang infected, kaya ito umuusok. Kuya, kung umuusok yung katawan ng tao, ibig sabihin, mainit na ito. Ang kayang i-handle lang ng katawan natin is 44 degrees Celsius. You're right, tama ka. Hanggang 44 lang ang kaya ng katawan natin. Beyond that, mamamatay ng tao because of hyperthermia. Pero itong lalaking umatake sa atin, lagpas ang temperature niya sa kayang i-handle ng normal na tao. Ano? May palagay akong matagal na siyang patay bago pa siya pumunta at nanggulo sa bahay natin. Ibig mong sabihin, zombie ang umatake sa atin? Yes, Sheila. Oh my God! Kuya, anong nangyayari sa virus? Pagkatapos masunog ang katawan ng isang nahawahan. Namamatay din ang virus. Pero palaisipan sa akin ang lahat. Anong klaseng virus ang umaatake ngayon sa atin? Sa totoo lang, ngayon lang ako naka-encounter ng ganito. Si Mama tumatawag. Hello, Ma. Nasaan na po kayo? Sheila, natrap kami ni Mrs. Palafox dito sa mall. May mga lumusob na tao umuusok. Yung apo ni Mrs. Palafox nalapnos ang bukong-bukong na mahawakan ng halimaw. Ma, sabihin niyo sa akin kung saan na eksaktong lokasyon niyo. Pupuntahan namin kayo. Nasa department store kami. Kids apparel section. Nagtatago kami sa fitting room. Hindi namin alam kung ano ang gagawin. Nanay Rosa, pupunta kami dyan. Hintayin niyo lang kami. Sige, hihintayin namin kayo. Kuya Hovig, paano yan? Sinong pupunta sa mall? Sinong maiiwan dito para magbantay kay Kuya Allen? Sheila, ikaw nang maiwan dito sa bahay. Bantayan mo si Allen pero wag mo bubuksan ang pinto. Pakiramdaman mo lang kung ano ikinikilos niya. At ikaw, Andy, sasama ka sa akin. Ililigtas natin ang mama mo. Saan na kaya pumunta si Hovig? Baka napano na siya. Huwag kang kabahan, ate. Babalik din agad ang asawa mo. Ay, ate! May paparating na kotse. Ay, ate! Si Kuya Hovig! Andy, tulusan mo. Ipasok mo agad sa loob ang mga gagamitin nating armas. Oo, Kuya! Kanino mo nahiram yung sasakyan? Sa pinsan mong si Juliet sa kabilang kanto. Kumusta na ang pamilya niya? Sina Tita Viring at Tito Manuel? Ayos lang, huwag kang mag-alala. Alerto sila kasi muntik na rin silang lusubin ng mga taong umuusok kanina. Kuya! Naipasok ko ng lahat. Kung ganon, pumasok ka na sa loob. Dali! Mag-iingat kayo, Andy, Hovig. Ikaw rin, mahal ko. Rosa, kailangan na nating lumabas dito. Pero Ma... Mamamatay ang apo ko kung magkukulong pa tayo dito. Micah, kakargahin na kita, ha? Ay! Bakit po, Ma'am? Nabaso ako! Micah, anong nangyayari sa'yo? Bakit ang init mo?
Oh, are you okay? Anong nangyayari sa'yo? Ma'am! Ma'am, umalis na tayo dito! Oh my God! Mrs. Palabos, lumayo kayo sa apo ninyo! My God! Anong sinasabi mo? Stop it! Ma'am! Pumalili na iwanan na natin Hindi, siya! hindi ko iiwan ang apo ko! Hindi na siya ang apo ninyo! Wala na si Micah! Micah! Come to Lola! I'll bring you to the hospital! Police! No! Ay, Diyos ko po! Umalis na tayo! Umalis na! Alis na ako dito! Ay! Maraming tao pumuusok sa paligid! Ay, Diyos ko! Natapusan ko na yata! Ay! Bitiwan mo! Ay! Gusto ko pa mabuhay! Bitiwan mo! Ah! Bitiwan mo! Ah! Halika! Sumama ka sa akin! Ililigtas kita! Bilis! Pasok na! Nasaan tayo? Hindi ko alam. Pero alam kong ligtas tayo dito. Anong klase silang halimaw? At saka bakit sila nagkaganon? Sila ang mga taong biktima ng epidemyang apoy. Nahawaan sila ng virus kung saan pinapatay nito ang tao sa pamamagitan ng pagtaas ng temperatura sa katawan na siyang magiging dahilan ng pagliyab pagkaraan ng ilang oras. Saan ang galing ang virus na yun? Hindi ko alam kung saan ito nagmula. Pero isa lang sigurado. Mas malala ito at mas nakamamatay kaysa sa coronavirus na nanalasa sa buong mundo noong 2020. Ay, Diyos ko. Bakit pa nangyayari ito sa amin? Anong pangalan mo? Rosa, Ako si Jemon. naalala ko tuloy yung asawa ko nung namatay siya sa coronavirus. Ayoko may mamatay pa sa pamilya ko nang dahil sa epidemya. Natatakot ako. Sa panahong ganito, kailangan mong maging matapang. Kapag duwag ka, siguradong mamamatay ka. Oh, eto. Kunin mo. Ano gagawin ko dito sa baseball bat? Dito sa kutsilyo, sa martilyo? Ano gagawin ko dito? Iyan ang gawin mong armas sa mga lalapit sa'yo na taong umuusok. Rosa, ito ang panahon na hindi na dapat pairalin ng konsensya. Kung kinakailangan pumatay ka ng taong umusok, gawin mo. Dahil buhay mo na ang nakataya dito. Bakit kaya hindi pa tumatawag sina Hovig at Andy? Nakarating na kaya sila ng mall? Diyos ko, iligtas niyo po sana sila. May bumagsak sa kwarto ni Allen. Mapuntahan nga at masilip. Allen? Allen? Okay ka lang ba? Diyos ko, baka may nangyari ng masama sa kapatid ko. Masilip nga. Allen? Nakakatayo ka na ulit? Ayos na bang pakiramdam mo? Bakit hindi ka humarap sa akin? Allen, naririnig mo ba ako? Ate! Oh my God! Anong nangyari sa'yo? Umuusok ka! Mamamatay ka ngayon, ate. Masusunog kang kasabay ko. Nakikilala mo pa naman ako, di ba, Allen? Bakit mo sinasabi sa akin yan? Mamamatay tayong lahat, ate. Lahat ng tao sa mundo masusunog ng buhay. Huwag kang lalapit sa akin! Lumayo ka kung hindi! Ihahampas ko sa'yo itong hawak kong arnis! Walang magagawa yan.
Patawarin mo ako! May paso ako, Diyos ko! Tulungan mo po ako! Kuya Obing, anong nangyayari? Bakit may mga pagsabog at mga barilan sa paligid? Pinabaril ng mga sundalo yung mga lumulusob na taong infected. Huwag na tayong dumaan ng EDSA. Ha? Ang dami na nila! Katapusan na talaga ng mundo! Huwag kang magsalita ng ganyan. Dito na lang tayo dumaan sa Bagubantay. Oh, kuya! Kuya! May mga papalapit sa ating taong umuusok! Tek, kinukuyog nila tayo. Kuya Obing! Malapit na mabasag ang salamin ng bintana! Sinisamo na sila! Mamamatay na yata tayo! Ito ba, Andy? Please lang. Magpakilalagi ka naman. Hindi mo maiwasan sa akin ng matakot! Lalo na kapag naisip kong malapit lang sa atin ang kamatayan! Iligtas pa natin ang mama mo, kaya umayos ka. Anong ginagawa mo? Sinusubukan ko makakontak sa labas. Baka sakaling may magligtas sa atin. Sandali. Kumusta na kaya ang pamilya ko? Teka, makontak mo nga sila sa bahay. Hello? Ma? Sheila, ano? Kumusta na kayo dyan? Sina Hovik at Andy, papunta na po sila dyan para iligtas kayo. Ma, si Allen po, patay na po siya. Ano? Bakit? Ano nangyari sa kanya? Na-infect po siya ng taong umuusok. Pasensya na po kung hindi namin sinabi sa inyo ganang problema. Diyos ko! Ano na ako? Ilang minuto na lang, mamamatay na rin ako. Ano? Sheila, huwag kang magsalita na ganyan. Na-infect po ako ni Allen. Tinangka po niya akong patayin, pero nanlaban ako. Napatay ko po siya. Ma, sorry po. Anak, makiusap. Lumaban ka. Wala rin po mangyayari kahit lumaban pa ako para sa buhay ko. Wala nang lunas ang epidemyang to. Ma, pag dumating na dyan ang asawa ko at si Ate, sabihin niyo sa kanila na huwag nang umuwi dahil napapaligiran na ng mga taong umuusok ang bahay natin. Sheila. Paalam na po, Ma. Patawarin niyo na rin po ako. Minsan, naging pasaway akong anak. Tandaan niyo po, mahal na mahal ko po kayo. Hello? Hello, Sheila! Hello! Sheila, anak ko!
Eto, Andy. Ikaw na magdala nitong itak. Ako na lang ang magdadala nitong tubo at martilyo. Kuya Obig, kinakabahan ako. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na magpakalalaki ka? Tandaan mo, nakataya ditong buhay mo kaya maging matapang ka. Marami tayong narinig na putok ng baril. Ibig sabihin yan, marami ng infected sa loob. Pairam muna ng cellphone mo. Tatawagan ko ang mama mo. Heto, kuya. Nagre-ring. Hello? Hello, Nanay Rosa. Oo. Nandito kami sa parking building ng mall. Hintayin niyo po kami dyan. Kung gusto mo, pupunta kami sa labas ng cinema para madali tayong magkita. Kami? Sinong kasama niyo? Isa sa mga naglalakwatsa. Ewan, basta Hovie. Ihintayin ka namin doon. Mag-iingat kayo ni Andy. Opo. Grabe, walang katao-tao dito sa mall. Parang yung napapanood ko sa sine. Talasan mong paningin at pandinig mo, Andy. Baka bigla tayong lusubin ng mga taong umuusok. Saan ba natin imimit si Mama? Kuya Obig, mga taong umuusok! Andy, maghanda ka. Ito na. Ngayon na, palo! Mamamatay kayong lahat! Kuya Obig, si Mama! Ano kayo sa pamilya ko? Kuya, gumagano sila! Ate! Ate! Ma! Si Kuya Obig! Napapaligiran na sila! Humig! Sige na. Ma! Hindi na natin siya maililigtas! Sige na, Andy. Nanay Rosa, malis na kayo. Kuya! Kanya! Sumama ka sa akin! Dali! Rosa! Tumakbo na kayo ng anak mo! Umalis kayo dito! Iwanan nyo na kami! Tara! Sundan natin si Rosa! Bilisan natin! Oo. Ano yun, Ma? Nasusunod na yung iba sa kanila. Sa totoo lang, naaawa ko sa mga nabiktima ng epidemyang ito. Spontaneous human combustion daw ang nangyayari sa kanila. Yun ang sabi ni Kuya Hovig. Ma, matatapos din po ang pagsubok na ito. Makaliligtas din po tayo. Kuya Alan at Ate Sheila mo, baka sa mga oras na ito, nasusunog na rin sila. Bakit po, Ma? Nakausap ko sa phone kanina ang ate mo. Naging taong umuusok na si Allen. At nahawaan ni Allen ang ate mo. Kaya sabi niya, huwag na tayong bumalik ng bahay. Ano? Totoo ba yan, Nanay Rosa? Oo, Vig. Wala na si Sheila. Oh, Sheila, asawa ko. Sandali, Ma. My God. Meron lang akong chichikin sa Facebook. Baka meron pa tayong mahihinga ng tulong para makalabas tayo dito sa mall. Nanay Rosa, masakit sa akin na mawala ang asawa ko. Mahal na mahal ko si Sheila. Pero kailangan pa rin nating lumaban. Teka, nasaan na nga pala si Jemond? Si Jemond? Wala po siya dito. Baka nakahanap na po siya ng paraan para makatakas. Kaya iniwan niya na tayo dito. Sa totoo lang, may hindi ako magandang pakiramdam dyan sa Jemond na yan. Kasi kanina, napansin ko na parang hindi siya ginagalaw ng mga taong umuusok. Totoo. Di ako ginagalaw ng mga taong umuusok. Jemond? Jemond! May kasama siya mga taong umuusok! Alam niyo kung bakit?
Ang lahi ko ang gumawa at nagpakalat ng virus na yun sa buong mundo. At matagal na namin plano. Ngayong araw, May 9, 2022, magaganap ang katapusan ng buong sangkatauhan. Paano mo nahulaan na ngayong araw magaganap itong sinasabi mong katapusan ng mundo? Hindi, Nay. Ang sabi nyo, baka siyang nagpapakalat ng sakit. Ano, Diamond? Bakit hindi ka makasagot? Sino ka ba talaga? Sige. Magpapakilala ulit ako. Ako si Diamond. Isang ordinaryong manunulat. At isang Draco. Oh my God! Nagpalit siya ng anyo! Yung balat niya, parang sa ahas! Isa kang reptilian shapeshifter? Magaling. Tama ka. Kaming mga Dracos, may kakayahang magpalit ng anyo. Matagal na kaming naninirahan sa mundo ninyo. Nakikihalubilo sa mga normal na tao. Pero napapagod na kami sa pagtatago ng totoong kami. Bukod sa nanganganib ng mawala ang lahi namin dahil malapit nang mamatay ang aming mundo, ang Alpha Draconics. Kaya naghahanap kami ng ibang mundong pwedeng tirahan ng permanente. At isa sa napili namin ay ang inyong mundo. Kaya ba nagpakalat kayo ng epidemya sa mundo namin? Oo. Para kapag nawala na kayong mga tao, ay kami na ang magte-take over sa mundo ninyo. Mundo namin ito. Wala kayong karapatan kunin ito sa amin! Oo nga! Talaga ba? Sa pagkakaalam ko, halos nasa kalahati na lang populasyon ng Pilipinas ang infected at kasalukuyang nasusunog ngayon. Paano pa kaya sa ibang bansa? Malapit nang maubos ang lahi ninyo. Kung yan palang plano ninyo, ang patayin ng lahat ng tao, bakit mo kami niligtas? Hindi lahat ng tao papatayin namin. Magtitira kami ng konti para maging alipin. Hindi nyo kami magiging alipin. Mas gugustuhin na lang namin ang mamatay kaysa habang buhay na magdusa sa kamay nyo. Kung yan ang gusto ninyo, pagbibigyan ko kayo. Oh my God! Ma! Ang dami nila! Oh, Diyos ko po! Obi, ano gagawin natin? Paano tayo makakatakas? Kahit anong gawin ninyo, hindi na kayo makakatakas pa. Maiwan ko muna kayo. Dahil ako'y may pupuntahan pa. Ina Rosa, Andy, ngayon na! Ang dami nila! Hindi natin sila kayang ubusin! Ina Rosa, Andy, umatras na kayo! Sige na! Sige na, ako na ang bahala sa mga ito. Ang importante, makatakas kayong dalawa. Pero Kuya Hobby! Sige na! May pagkakataon na kayong umalis. Alis na! Tara na, Andy! Tara na, iwanan na natin si Howie! Kuya Hobby! Kuya Hobby! Akong harapin nyo, mga hayop kayo! Hindi ba talaga kayo mauubos? Lumayo kayo sa akin! Layo! Bitiwan niyo ko. Huwag niyo kong hawakan. Napapaso ako. Dito muna tayo magtago, Andy. Hindi pa tayo pwede lumabas dahil marami taong umuusap sa labas. Hanap muna tayo ng tiyempo. Ma, natatakot po ako. Ano ka ba? Naturingan kang lalaki? Ikaw pa ang mahina loob. Kung tutuusin, ako dapat ang panghinaan na loob. Kasi sa
Sa pamilya natin, tatlo na lang. Wala na natira. Hindi tayong dalawa na lang ang natitira. Kailangan natin lumaban para makaligtas sa epidemyang ito. Tahan na, anak. Tahan na. Ma! May papalapit na naman sa atin! Napapaligiran nila tayo! Maganda ka, anak! Kaya natin ito! Huwag muna tayo! Halika na! Doon tayo magtago sa department store! Dali! Doon ako galing kanina. Maraming mga halimaw doon, anak. Hindi rin tayo makakaligtas. Hindi na kayo makakaligtas. Jemon! Ano bang kailangan mo sa amin? Bakit ba ayaw mo kami tigilan? Ikaw ang kailangan ko. Ang mga katulad mo ang kailangan namin. Yang isa, hindi. Hahayaan kong masunog yan. Halika na! Sumama ka na sa akin! Huwag! Bitiwan mo ako, Jemond! Hindi ako sasama sa'yo! Bitiwan mo ang mama ko! Lalaban ka sa akin! Dahil mas may hawak kang itak! Bitiwan mo ako! Wes! Matitikman mo ang galit ko! Ate, anak ko! Bitiwan mo, anak ko! Huwag mo sa kanila, anak ko! Wala kang sinabi! Sa'yo ay nahagis hanggang sa mamatay! Hayop ka, Jemon! Hayop ka! Hayop ka talaga! Sama ka sa akin! Sa ayaw mo sa gusto! Bitiwan mo ako! Aray ko po ako! Masakit! Pakawalan mo ako! Pakawalan mo ako! Bitiwan mo po ako! Masakit! Bitiwan mo ang mama ko! Itong sa'yo! Dapat sa'yo sinasaksak ng basag na salamin! Ma! Kunin niyo yung itak! Bilis! Mamamatay ka kayo! Lumayo ka sa akin! Putak pa ng mga mata ko! Ang mga mata ko! Ate! Napapasok! Bitiwan mo anak ko! Sinasasama ko! Ate! Ang mga mata ko! Hindi ako makakita! Grabe pagkalapnas ng mga mata mo! Ma! Iwan niyo na po ako! Kasi mamaya lang, magiging katulad na nila ako! Hindi kita iiwan dito, anak! Hindi ko haya mamatay ka! Iusap po, Ma! Iligtas niyo ang sarili niyo! Ate! Iwan niyo na po ako! Anak ko! Hindi ka makakatakas, anak. Mahigpit ang pagkakatali ko sa'yo. Alam kong isa ka ng halimaw. Pero kahit anong gawin ko, hindi kita magawang iwanan. At saka wala na rin akong lalabasan dito sa mall. Napapaligiran ako ng mga katulad mo. Sa totoo lang, hindi na ako umaasa na makakaligtas ako sa trahedyang ito. Andy, alam ko hindi mo na ako naririnig, pero gusto ko lang sabihin sa'yo, patawarin mo ako, anak, kung hindi ko natanggap ang tunay mo pagkatao. Patawarin mo ako kung naging mapanghusga akong ina. Ngayon wala ka na, saka ako na-realize sa mga pagkakamali ko. Hindi, anak, mahal na mahal kita. Mahal na mahal ko kayo ng mga kapatid mo. Nasusunog naman ako! Patawarin mo ako kung wala akong magawa para iligtas ka! May tao dito!
Sheila, Allen, Andy, kung nasaan man kayo, sana ipagdasal niyo ako. Kasapi na ako ng isang civilian army na lumalaban sa mga taong umuusok at mga taong ahas. Oo, magulo ng mundo ngayon. Ayon sa balita, halos kalahati ng populasyon ng mundo ay namatay na dahil sa epidemyang apoy. Patuloy pa rin itong nananalasa sa buong mundo. Matitindi ring kalaban ng mga taong ahas na siyang naghahari ngayon sa daigdig. Oo, malakas ang puwersa nila, pero hindi kami nagpapasindak. Kaloy, mga anak, ipagdasal niyo na sana magtagumpay kami sa gerang ito. Dahil kahit anong mangyari, lalaban kami para sa buhay naming lahat. O Panginoon, kayo na po ang bahala sa amin. Sa panahon ng krisis o epidemya, kailangan natin ng pagkakaisa at pagsunod sa alituntunin. Tandaan, kaya natin ito sapagkat ang krisis ay may katapusan kung ang lahat ay may tapang at malasakit. Dito natatapos ang ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang Epidemyang Apoy. Sa isa na naman, gabi ng lagi.